Welcome to Abnormal Psych with Polly. We are using Nolan's Abnormal Psych 3rd edition book, Chapter 1. Bago natin pag-usapan ang iba't ibang diagnosis or mental disorders, kailangan muna nating maintindihan paano ba natin tinitingnan ang abnormality. Ang overview ng chapter na to is manggagaling sa kung paano dinidefine ang abnormal psych at babalik tanaw tayo sa history kung paano siya tinitingnan pati na sa emerging modern perspective kung saan kayo mas pamilyar. At lastly, meron ding kung ano na ang bagong pananaw sa mental health care na may iba't ibang profession or mental health professionals na nag-handle pagdating sa mental disorders. Simulan na natin. Unang-una, paano ba dinidefine ang abnormality? Maring mag-isip kayo ng extreme cases sa mga taong nakakasalamuha nyo o kaya naman sa mga taong nakakasalubong nyo dahil maaring meron silang erratic behavior. Ibig sabihin, parang kakaiba at parang disruptive. Yun nga lang, kung extreme cases ito, yun lang ba ang mga bagay na masasabi nating abnormal? Paano naman yung mga bagay na hindi mo basta-basta mapapansin o mapapansin mo lamang kung mayroon ka ng matagal na exposure dun sa tao? Pero dahil maingat tayo, hindi tayo basta-basta magle-label or pupuna ng isang tao at sabing sila ay abnormal. Pero kailangan din naman na i-identify natin kung talaga nga bang abnormal na ang kinikilos, ang pag-iisip at kung paano ano na ang mga emosyon na nararamdaman ng isang tao dahil baka kailangan na nila ng tulong. So hindi rin naman natin i-ignore kung kailangan na pala nila ng tulong dahil lang sa takot na ayaw natin ng malibel. Ang abnormality sa katotohanan ay wala namang consensus na definition. Meron namang mga bagay in terms of sa mga clinical professionals, meron silang mga characteristics na hinahanap bago ma-convince na ang isang tao ay naka-experience na ng isang mental illness or mental disorder. Kaya iisa-isahin natin 'to mamaya, pero kailangan nating isaalang-alang ang mga tao sa paligid, ang konteksto kung saan tayo nakatira. Dahil ang mga bagay na sa tingin natin ay katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap, kadalasan yun ay dinidikta ng lipunan kung saan tayo nakapabilang. Dahil doon, syempre, meron tayong mga bagay na kagustuhan or pinupuri, pero meron din tayong mga kaugalian na hindi natin nagugustuhan. Depende sa kung ano yung mga bagay na ine-endorso ng lipunan, yun yung mga bagay na kanais-nais. Pero sa kabilang banda, meron din naman 'tong katumbas na mga bagay na hindi kanais-nais. So kung merong mga bagay na hindi kanais-nais, kadalasan dito nagsisimula kung paano natin na na-identify ang mga masasabi nating hindi na normal. So, ang model na tinitingnan natin pagdating sa abnormality ay tinatawag na continuum model. 'Pag sinabing continuum, meron siyang degree or level na tinitingnan para masuri natin kung nasaan na ang isang tao, kung lumalampas na ba siya sa kung ano yung inaasahang pag-uugali ng isang tao. Hindi malinaw na linya o hindi absolute kung nasaan 'tong gitna na 'to, kung kailan na ba tayo tumatawid. Pero dahil habang ang panahon ay tumatakbo, marami ding nagbabago sa lipunan katulad na lang ng teknolohiya o yung mga pagbabago sa ekonomiya, dynamics ng politika at mga iba't iba pang samot-saring factors na nakapaloob sa isang lipunan. Kaya ang mga karanasan ay humuhulma ulit sa mga tao kung kaya't nagkakaroon ng pagbabago din ang lipunan. Doon na din pumapasok kung ang mga bagay na katanggap-tanggap noon ay talaga nga bang magbabago patungo sa
medyo tolerable o kaya naman baka naman maaari din namang mas tumindi pa ang emosyon ng hindi pagtanggap sa kung ano na yung naranasan noon. Sa kabilang banda, yung mga bagay na katanggap-tanggap baka maaari ding magbago dahil nga sa mga bagay na nararanasan na sa nagbabagong mundo. Minsan, ang pag-label ng isang pagiging abnormal or bilang hindi ka nais-nais ay deliberate o purposeful mula sa isang grupo patungo sa isa pang grupo, katulad na lang ng slavery. So, ang slavery noon, kapag sinabing ang isang slave ay gusto niyang ng freedom, lalabelan siya bilang abnormal. So, sa panahon na yon, sa konteksto ng mga panahon na yon, ginagamit ang label ng bilang abnormal para ma-justify ng lipunan ang mga bagay na ginagawa nito upang ma-maintain yung structure ng lipunan, whether it is desirable or undesirable sa mga panahon na ngayon. Pero at that time point, ginagamit siya para para ma-maintain ang katayuan sa buhay ng isang tao. Pero ngayon, ang kadalasang nagdidikta ng mga bagay na kanais-nais o hindi kanais-nais at hanggang patungo sa pag-label ng pagiging abnormal ay yun ngang pagkakaiba ng mga kultura kung saan magkakaiba ang standard, iba't iba ang pananaw na binibigyang pagpapahalaga sa isang lipunan. Na meron siyang historical na pinanggagalingan kung paano napunta o paano nabuo yung ganong sabihin nating mga perspektibo at mas napatatag pa siya ng mga tradisyon para mas lumalim ang pagpapahalaga at para ma-maintain yung perspective na yun. Ang idea na 'to ay, sakop sa sinasakop sa term ng cultural relativism kung saan nire-recognize na ang isang kultura ay maaaring iba sa pananaw ng iba pang kultura. Halimbawa na lang kung ikaw ay merong bagay na tinitingnan bilang kanais-nais, ay hindi mo alam na hindi pala siya kanais-nais sa ibang lugar. O kaya naman meron kang bagay na inaasahan na dapat magawa ng isang kabataan sa isang lugar, pero hindi naman pala sa ibang lugar. Dito, nirerespeto natin na ang bawat kultura ay may kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang tradisyon, kung ano yung mga bagay na binibigyan nila ng halaga. Kung kaya, madali para sa mga tao na magkamali ng paghusga mula sa lente na gamit nila ay sariling kultura nang walang kamalayan sa pag ah, bibigay ng meaning making ng ibang culture. So, kung ganito, maaari tayong magkaproblema dahil yung mga issue na mahalaga sa atin ay maaaring hindi pala mahalaga sa iba. Pero pwede tayong ma-educate sa pamamagitan lang lamang ng pagiging informed at of course yung pagrespeto sa dignidad ng maraming tao kahit hindi mo sila kauri o hindi mo sila kasama sa isang lokasyon. Ang key takeaway natin dito ay sa isang kultura, maaari silang magbansag ng kaugalian bilang abnormal dahil sa malalim na pananaw, malalim na history na pinanggagalingan bago pa sila umabot sa ganoon. Kaya hindi rin madaling masabi na merong universal na linya kung saan nagtatagpo o kung saan tumatawid ang isang normal at patungong abnormal. Maaari mong tanungin kung gano'n, kung subjective naman pala lahat, bakit pa natin 'to pinag-aaralan? Sana wala na lang tayong diskurso. Dito na ngayon pumapasok
ang clinical judgment ng mga mental health professionals. At ito yung mga elements na tinitingnan nila. Unang-una, yun ngang deviance. Yun bang ugali ay o ang behavior na naobserbahan natin ay sobrang kakaiba sa karamihan. Yun yung statistical deviance or yung sobrang kakaiba na siya kumpara sa typical na mga tao sa isang kultura. Pero kasama na rin diyan yung judgment call dahil meron ngang mga ini-endorsong mga values ang isang, lugar o isang ethnic na grupo depende sa mga bagay na tinitingnan bilang mahalaga o hindi maganda o hindi na kanais-nais, dun na nagkakaroon ng kasunduan na ang isang bagay ay hindi abnormal mula sa isang perspective ng grupo. Dito ngayon dahil nga siyempre sa isang tao na hindi sumusunod sa karamihan, maaring magkaroon ng distress, maaring magkaroon ng experience of distress or matinding stress na pag-iinda ng karanasan. Ito yung hindi typical na pang-araw-araw na experience ng stress, kundi pangmatagalan na hindi basta-basta mawawala sa isang tulog lang. So, ang psychological distress, maaring iba na ang pag-iisip natin at yung extreme sense ng ating pakiramdam sa ah, particular state ng isang tao at maaring dahil dito sa continued na distress ng isang tao, maaring hindi niya na magampanan yung mga bagay na responsibilidad o yung mga pang-araw-araw na ginagawa niya. Halimbawa na lang, sa trabaho o kaya sa eskuwelahan o kaya naman yung pag-regulate ng emotion kung kaya't nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loved ones mo, no, o sa mga kaibigan. Dito, ang tawag na natin dun ay dysfunction. Dahil yung mga bagay na kadalasang kayang gawin o kayang i-maintain in terms of their role dati, ay hindi na nila nagagawa ngayon. At ang huli sa lahat, kapag meron ng danger o kaya naman hinaharm ang sarili o kaya yung ibang tao, 'pag nagiging threat na sila sa sarili o sa ibang tao, hindi na makatuwiran ang nagiging problema. Dahil dito, itong 4 Ds of abnormality, kung sabihin na natin meron tayong na-meet na maaaring 2 o 3 dito, masasabi na natin na hindi na normal. Sa isang discussion, with in my practicum, in my internship sa clinical psych 'no, nagkaroon kami ng case na pinag-uusapan siya, case conference. Nag-argue ako na hindi pa clinically abnormal yung case na yun at ang pinanggagalingan ko noon ay hindi pa naman siya dysfunctional. Nagagawa niya pa yung kanyang role bilang estudyante at naiintindihan pa siya somehow ng kanyang mga kapamilya dahil nag-a-adjust pa sa kanya. Ang response sa akin ng doktor naming clinical instructor ay hindi natin puwedeng i-downplay yung distress na nararanasan ng tao dahil lang sa hindi pa siya dysfunctional. Hindi natin puwedeng hintayin na maging dysfunctional pa siya bago natin i-attend yung kanyang distress. Dahil ang taong distress panigurado ay mapapansin ng ibang tao or kaya naman magre-report sa iba. So, ang moral ng story ay hindi natin kailangang kumpletuhin yung 4 para ma-recognize natin na kailangan na ng tulong ng isang tao. Kaya sa kabilang banda rin naman, hindi naman maaaring sa isang D lang ang nafo-fulfill mo, okey? Kaya masasabi natin na subjective dun nga sa simula nating mga slides 'no, na merong binanggit na subjective dahil yung clinical judgment ng isang mental health professional, nangangalap siya ng datos mula sa interview, mula sa mga tests, mula sa pakikipag-usap sa mga
kapamilya at yung kanilang history with the other clinical professionals. Doon, dahil sa mga iba't ibang data na nakalap, yun yung maring maging basihan or maring maging pagkukuhanan ng impormasyon kung nafulfill ba itong mga elements na to. Kung hindi man lahat. Okay? Kumbaga, hindi tayo basta-basta na makakapagsabi na abnormal ang isang tao base lang sa isang pinanggagalingang datos na nakita natin or sa isang incident lang. Pero kung sobrang acute na ng case, katulad ng kadalasang nakikita natin sa kalsada na mga nakikita natin na wala na sa sarili, maaaring dun tayo ma-convince, no? Dahil sobrang extreme na nung kanilang case na hindi mo na made-deny. Pero kailangan pa ring suriin ng maigi dahil ang treatment ay nakabase sa kung ano yung specific na nakikitang sintomas o kung ano yung kumbaga, ano ba ang classification o ano ang tawag dun sa pinaka-prevalent na kailangang i-address dun sa pasyente. So, all in all, according to DSM-5, in terms of the definition of mental disorder, it is the clinical significant disturbance in behavior, emotional regulation, and cognitive function. Ito yung ABCs natin, hindi ba? Yung affect, behavior, and cognition. Laging combo yung tatlo na yan. At itong disturbance na to ay mayroong pinanggagalingan na distress o conscious ang tao na meron siyang nararanasan na hindi kaaya-aya or hindi pangkaraniwan. So, ang pinanggagalingan ng itong mga sintomas na 'to ay merong mula sa biological, psychological, and developmental dysfunction. Kaya kailangan din natin ng history ng tao. Hindi tayo basta-basta nagpapataw ng diagnosis nang walang enough na data mula sa pasyente. At diyan natatapos itong parte na 'to tungkol sa definition ng abnormal.